Yung inabot ko lang sa Qatar, nung mag-ahasa ako, 1 year ako nagtrabaho doon, ginahasa ako ng employer ko. Inaplayan ako papunta dito. Ang sabi nga, ako yung magtatrabaho sa loob ng isang salon. Naloko ako, binenta ako ng 20,000 dirham, ginawa akong katulong. Natikman kong gulpihin sa loob ng 1 taon. 1 year and 2 months lang ako sa amo ko doon sa Sardia. Ginugulpi kami, dinuduroan sa muka, pinapalo ng kaldero ang kamay. Tumakas ako. Natulog ako ng 3 araw dito sa tapat ng gift gallery. Wala akong dalang damit, kundi yung suot ko lang. 3 araw ang kinakain ko, puro kubos lang. 3 araw ang kinakain ko, puro kubos lang. Hello, good evening. Good evening. Anong pangalan niyo, ma'am? Ako po si Rosalyn Bamba Lorenzo. Ilang taon na po kayo nag-abroad? Nasa 13 years na. 13 years Yes. na? Okay. Sa ibang bansa pa kayo galing, no? Yes. Okay. Galing ng Saudi, Ilang taon Qatar. sa Saudi? 2 years sa Saudi. 1 taon sa Qatar at 1 taon sa Abu Dhabi. Sa 10 taon na rito. Sa awa ng Panginoon Diyos, ako'y ginabayan niya at naging mabuti naman. Sa mga panahon ngayon, siguro ako na yung pinakamasaya kasi nga naibigay sa akin lahat ng Diyos. Kahit napakarami niyang pagsubok na ibinigay sa akin, na masasakit, na sa buhay, awa naman at ako'y naman naging okay na. Ay, marami Yung inabot ko lang sa Qatar, nung mag-ahasa ako, 1 year ako nagtrabaho doon, ginahasa ako ng employer ko. Tapos, nagpahinga lang ako ng 2 weeks, may inaplayan ako papunta dito. Ang sabi nga, ako yung magtatrabaho sa loob ng isang salon. Naloko ako, binenta ako ng 20,000 dirham, ginawa akong katulong. Hanggang sa naging amo ko, natikman kong gulpihin sa loob ng 1 taon. 1 year and 2 months lang ako sa amo ko dun sa Sardia. Ginugulpi kami, dinuduroan sa muka, pinapalo ng kaldero ang kamay. Tumakas ako. Natulog ako ng 3 araw dito sa tapat ng gift gallery ng Ariya, Dubai. Wala akong dalang damit, kundi yung suot ko lang. 3 araw ang kinakain ko, puro kubos lang. Humingi ako 2016. Humingi ako ng tulong sa Diyos. Sabi ko, Lord, dito na ako, kaya ko to, basta gabayan mo ko. Para sa pamilya ko, para sa mga anak ko, para na rin sa pangarap ko magkaroon ng sariling bahay. Natupad na ba ang bahay? Sa awa ng Panginoon Diyos, ibinigay niya kahit simpleng bahay lang. Happy na ako. Namatayan ako ng anak, siyempre. Namatay yung kaisa-isang kapatid ko, nakakampi ko. Namatay ang anak ko noong last December 23. Magbababaldok sana ako itong 23. Yun ang pinakamasakit. Na hindi ko akalaing kakayanin ko pa rin pala sa kabila ng binigay ng Diyos sa akin yun, mawalan ako ng anak. Sinisisi mo ba sarili mo? Oo naman, siyempre. Kahit ang Diyos nga, minsan nakapagsalita ako, isinisi ko siya. Kasi sinabi ko ba, anak niyo ba ako? Kung totoong anak mo ko, bakit mo ko binibigyan mula ng bata ako hanggang sa ngayon? Sinasaktan mo ko. Hindi pala mo kailangan sisihin ang Diyos. Talagang bibigyan nga ng Diyos ng trial. Titignan niya kung gaano kakatapang. Kung gaano mo siya kailangan tawagan sa araw-araw. Siya lang ang tatawagin mo, ang lalapitan mo. Walang iba. Siguro, kailangan maging matibay ka. Kailangan, siguro dumarating tayo sa punto na gano'n, hindi tayo maintindihan ng anak. Minsan nga, bibigyan pa tayo ng pinakamabigat na problema ng mga anak natin. Dahil ang akala nila, nagpapakasarap tayo dito. Ang akala nila, masaya ang buhay ng malayo ang nanay sa kanila. Pero pinakamasakit yun. Nag-aalaga ka ng bata na hindi mo kaano-ano, pero ang sarili mong anak, hindi mo maalagaan. Hindi mo magabayan. Mahirap matulog na nag-iisa. Mamimiss mo kung paano mo yung yakap ng mga anak mo. Yung lumalaki sila na nagagalit sila sa'yo kasi akala nila pera lang ang kailangan namin mga nanay na nag-aabot. Hindi po. Gusto lang namin kayo bigyan ng magandang buhay. Dahil ayoko maranasan ninyo. Yung mga anak ko yun na nararanasan kong buhay ng bata pa. Gabi-gabi nagdadasal ako. Ang hinihiling ko ngayon sa Diyos, yung anak kong nawala sa akin ng 3 dekada na. At saka, yung isa pang bagay, bigyan niya pa ako ng maraming kalakasan na makita ko, magkita pa kami ng anak ko. Yun, 30 taong ko lang hindi nakikita. Yun yung inilayo sa'yo? Yes. Sana
Yun na lang, nabigay na ni Lord yung bahay. Naging maayos naman ang buhay ng mga anak ko. Kahit may namatayan ako ng isang anak, masakit. Pero isang bagay na lang. Yun na lang, Lord, ang inihiling ko. Siguro kung magkakausap kami ni Lord, sasabihin, lagi ko sinasabi yun. Yung anak kong nawalay sa akin ng 3 dekada, kahit yakap lang. Kung hindi niya ako kayang mahalin bilang nanay niya, bilang tao na lang. Yun lang. Ang buhay ko, ano to importante itong buhay ko. Masakit man, masarap, kung ano maaabuti mong buhay mo, importante to Kasi dito ako sa buhay ko ito ngayon lumalaban ng parehas para sa mga anak ko. Isa lang, gusto ko sana mga anak ko, kung maririnig ng mga anak ko to, marapapanood nila. Isa lang naman ang gusto kong mangyari sa buhay nila. Kahit wag na nila ako isama sa pangarap nila. Mangarap sila na para sa pamilya nilang binuo. Para hindi naman nila maranasan na malayo sila at mag-abroad pa, kailangan pa mag-abroad para lang mabigyan nila ng maayos na buhay ang mga anak nila. Sa Diyos. Saka, kung saan ako namatay kasi hindi ko siya nagabayan. Siyempre, unang-una sa Diyos. Alam ko marami akong pagkakamali. Hindi naman tayo perpektong tao. Walang taong perpekto. Kaya hindi tayo binibigyan din ng Diyos na perpektong buhay. Kasi pag binigyan niya tayo ng perpektong buhay, hindi natin siya maaalalang tawagan. Hindi natin siya maaalalang dasalan. Nagsisisi ka ba sa naging nangyari sa buhay mo? Hindi Hindi ko pinagsisisihan yun. Bagkus doon nga ako tumapang. Masarap. Yung natutunan kong lesson, siguro yung bumispeto ka ng tao. Paano ka respetuhin para irespeto ka rin at higit sa lahat, ang pagmamahal sa pamilya. Yun ang importante. Galing po ako dyan, ilang beses akong nagulpe, nung magtrabaho ako sa bahay, naghahasa, isa lang po. Lakasan nyo ang loob nyo. Huwag kayong bibigay. Humingi kayo ng tulong sa Diyos. Lumabas kayo sa kwarto nyo, pumunta kayo kahit sa balcony lang ng bahay ng amo nyo. Kahit sa banyo, iiyak mo siya sa Diyos. Hingiin mo sa Kanya. Bigyan Kanya ng sign kung paano ka lalaban. Kung paano ka magagawan. Paano mo magagawa ng paraan yung problema mo? Walang imposible sa Diyos. Nag-isip na akong tumalon sa balcony sa 7th floor. Nag-isip na rin akong hindi kumain ng 3 araw. Pero bakit, anong nagbago? Nagbigay sa akin ng ang Diyos. Nagparamdam siya sa akin, totoo. Inano niya sa akin, at saka yung lola ko namatay na nagtungo sa akin na maghilot. Nagpakita sa akin, sinabi niya sa akin, sayang ang buhay kung hindi ka lalaban. Siguro, isa lang na lang ang ano ko yung makaipon na lang ng pangnegosyo. Kahit maliit pang negosyo, uuwi na ako. Mayakap ko ng mga anak ko at apo ko. Ano ang nagpapasaya sa'yo? Ay, ang pusa ko. Siyempre, ay mga alaga akong pusa at higit sa lahat, masaya ako kasi yung malaking akala ko hindi ko kaya na magkakabahay ako sa katas ng paghihirap ko mag-isa. Akala ko hindi ko kaya. Sobrang saya ko. Meron na ako matatawag na akin. Okay. Nanggaling sa pinaghirapan ko. Yes! OFW tayo kailangan matapang, kailangan matibay at higit sa lahat, manampalataya palagi sa Diyos, ha? Manampalataya palagi sa Diyos, ha? Yun lang po.